Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga bato o kidney sa katawan natin? Para silang mga tahimik na manggagawa sa loob ng katawan, hindi mo sila nararamdaman kapag maayos ang trabaho nila. Pero kapag nasira, mararamdaman mo ang epekto sa buong katawan mo. At para sa ating mga may edad na, lalo na kapag lumagpas na ng 60, mas tumataas ang posibilidad na humina o masira ang mga kidney natin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na senyales ng sakit sa kidney o bato na madalas hindi napapansin ng mga seniors. Baka 1 o 2 dito ay nararanasan mo na, pero iniisip mong normal lang ito dahil sa edad. Pero baka hindi pala, baka may senyales na ang katawan mo, tahimik lang pero nagsasabi na ng tulong. Ako po si Payong Pangkalusugan at dito sa ating channel, ang goal natin ay matulungan ang mga kababayan nating seniors na magkaroon ng mas mahaba, mas masigla at mas malusog na buhay. Kaya kung ikaw ay may edad 50 pataas o may kilala kang mahal sa buhay na senior na gusto mong matulungan, manatili ka sa video na ito. Unang tanong, naranasan mo na bang mapansin na mas madalas kang naiihi, lalo na sa gabi? Isa ito sa mga pinakaunang palatandaan ng mahinang kidney function. Habang humihina ang filter system ng mga bato, nahihirapan itong kontrolin ang dami ng tubig at asin sa katawan, kaya ang resulta, mas maraming ihi sa gabi. Akala ng iba, dahil lang sa malamig o dahil uminom ng tubig. Pero kung paulit-ulit ito, gabi-gabi kailangan na itong bigyang pansin. May isang lola nga sa Cavite, si Lola Remy. 73 taong gulang, simula raw noong nagsisenior siya. Napansin niyang 2 hanggang 3 beses na siyang bumabangon sa gabi para umihi. Dati, minsan lang, hindi niya ito pinansin kasi inisip niya, normal lang siguro to dahil tumatanda na ako. Pero, nung nagpa-check up siya, nalaman niyang may early signs na pala siya ng chronic kidney disease. Ang pangalawang senyales ay ang pamamaga sa mga paa, bukong-bukong o muka. Normal ba ito? Hindi. Ang mga kidney ay responsable sa pag-alis ng sobrang tubig sa katawan. Kapag hindi na ito nagagawa ng maayos, naiipon ang fluid sa katawan at ang resulta, pamamaga. Minsan ang akala ng mga matatanda na sprain lang yan o naipit lang ng ugat. Pero kapag paulit-ulit ang pamamaga, lalo na kung walang history ng injury, magduda ka na. Baka ang kidney mo ang may problema. May kilala akong matandang lalaki, si Mang Elmer. 69 na taon na siya at madalas siyang nasa labas ng bahay kasi mahilig siyang magtanim. Isang araw, napansin ng anak niya na palaging namamaga ang kanyang mga paa. Sabi niya baka dahil daw sa sobrang pagtayo. Pero nung pinasuri, may kidney damage na pala siya. Kung hindi naagapan, pwede sanang lumala pa ito. Ang pangatlong senyales, pananakit ng likod o tagiliran. Hindi ito yung ordinaryong pananakit lang ng likod dahil sa kakaupo o kakayo. Ang sakit na galing sa kidney ay madalas nasa gilid ng likod, malapit sa baywang at minsan masakit din kapag umiihi. Kapag ang kidney ay may impeksyon o may bato, madalas ito ang unang mararamdaman. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Baka iniisip mong muscle pain lang ito, pero sa likod pala ng sakit na iyon, unti-unti nang nasisira ang bato mo. Isa sa mga taga-subaybay natin ang nagpadala ng mensahe, si Aling Josie, 68 taong gulang. Sabi niya, masakit daw lagi ang kanang bahagi ng likod niya, lalo na kapag pagod siya. Nung una, iniisip niya, siguro dahil sa arthritis o rayuma lang ito, pero nang maranasan niyang masakit din habang umiihi at may kasamang lagnat, saka lang siya nagpatingin. Niresetahan agad siya ng antibiotic. Kidney infection pala, kaya kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o mukha, o pananakit ng likod at tagiliran, huwag mong i-dismiss. Hindi dahil matanda ka na ay normal na ang lahat ng nararamdaman mo. Minsan, yan na ang panawagan ng katawan mo para magpatingin at kumilos. Pero huwag kang matakot. Ang kagandahan ng katawan natin, kapag naagapan ng maaga, maraming problema ang pwedeng maiwasan. Kaya nga ginagawa natin ang video na ito
para bigyan ka ng kaalaman at kapangyarihan na alagaan ang sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga senyales na mas hindi halata. Mga senyales na akala mo walang kinalaman sa kidney pero may epekto pala. Marami pa tayong matutuklasan, kaya huwag kang bibitaw. Kung napapanood mo pa ito ngayon, i-comment mo nga ang salitang 1 para alam kong kasama pa rin kita. At kung may natutunan ka na, maari mo rin itong i-share sa mahal mo sa buhay na senior din. Kumusta ka pa rin diyan? Sa unang bahagi ng ating usapan, tinalakay natin ang 3 senyales na maaaring palatandaan ng problema sa kidney o bato ng mga seniors. Madalas na paghihi sa gabi, pamamaga ng paa o mukha, at pananakit ng likod o tagiliran. Kung hindi mo pa ito napanood ng buo, pwede mong balikan mamaya para mas maunawaan mo ang koneksyon ng bawat sintomas. Ngayon, tuloy tayo sa mga susunod na senyales. At ito na yung mga sintomas na kadalasan ay hindi natin inaasahan na may kinalaman sa kidney. Marami sa atin, kapag naramdaman ito, ang iniisip agad ay ibang sakit gaya ng diabetes o simpleng pagkapagod lang. Pero sa totoo lang, ang kidney ay may mas malaking papel sa mga sintomas na to kaysa sa akala natin. Ang ika-4 na senyales, palaging pagod at pagkahapo. Alam mo yung tipong kahit sapat ang tulog mo sa gabi, paggising mo sa umaga, parang wala ka pa ring lakas. Tapos kahit konting kilos lang, parang nauubos agad ang energy mo. Hindi lang ito dahil sa edad. Isa ito sa mga pangunahing senyales ng kidney failure o paghina ng bato. Bakit? Dahil ang kidney ay responsable rin sa paggawa ng isang hormone na tinatawag na erythropoietin na tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Kapag kulang ang red blood cells sa katawan, nababawasan ang oxygen sa dugo at ang resulta, matinding pagkapagod. Parang may batong nakadagan sa katawan mo buong araw. Si Kuya Nestor, isang lolo mula sa Davao na 70 taong gulang, ay laging nagrereklamo sa pamilya niya na kahit wala pa siyang ginagawa, hingal na agad siya. Inakala ng mga anak niya na baka dahil lang sa katamaran o stress. Pero nung nagpa-blood test siya, mababa pala ang hemoglobin at may stage 2 chronic kidney disease na siya. Buti na lang at naagapan pa bago lumala. Kaya kung nararamdaman mo na parang wala ka ng gana araw-araw, kahit sapat ang pahinga mo, baka hindi lang simpleng pagod yan. Maaaring senyales na pala ito ng humihinang bato. Ang ika-5 senyales ay pagbabago sa kulay o amoy ng ihi. Isa ito sa pinakadirektang senyales na may problema sa kidney. Ang normal na ihi ay dapat mapusyaw na dilaw at walang matapang na amoy. Pero kapag napansin mong naging madilim ang kulay, parang tsa, o kaya'y may malakas na amoy, dapat ka nang mag-ingat. Lalo na kung may bula, parang sabong panghugas, o minsan may kasamang dugo. Ito ay malinaw na palatandaan na hindi na maayos ang pag-filter ng bato mo. May isang senior viewer tayo, si Aling Bising, nanay ng 3 anak at 80 taong gulang na ngayon. Sabi niya, 1 buwan na raw siyang nakakaramdam ng kakaibang amoy at kulay sa kanyang ihi. Ayaw niya sanang sabihin sa mga anak niya kasi nahihiya siya. Pero nung napanood niya ang isa sa mga health videos natin, naisip niyang ipasuri na. Ayon, may early signs na pala ng infection at pinayuhan siyang magbawas ng maalat at uminom ng mas maraming tubig. Napakahalaga na binabantayan natin ang sarili nating katawan. Minsan simple lang ang sign pero may malalim na dahilan. Ang ika-6 na senyales na madalas hindi rin nauugnay agad sa kidney ay pangangati ng balat o pamumula. Oo, totoo yan. Kapag humihina ang kidney, hindi lang ito tungkol sa ihi. Pati ang mga toxins sa dugo ay hindi na rin maayos na naaalis. Kapag naiipon ang mga ito sa katawan, lumalabas ito sa balat sa anyo ng makating rashes, pamumula, o parang tuyong eksema. Ang nakakagulat pa, minsan kahit walang ibang sintomas, ito lang ang lumalabas sa una. Kaya maraming seniors ang bumibili lang ng kung ano-anong ointment. Iniisip nila, siguro dahil sa pawis o allergy lang ito. Pero kung paulit-ulit ito, at lalo na kung may kasamang ibang senyales na nabanggit natin kanina,
Mas mainam na magpatingin sa doktor. Isa pang kwento galing sa isang viewer natin sa Cebu, si Mang Ernesto. Tuwing gabi raw ay sobra ang pangangati ng likod at braso niya. Halos hindi siya makatulog sa gabi. Uminom na siya ng antihistamine pero hindi gumana. Nang nagpa-check up siya, napag-alaman na mataas na pala ang creatinine niya at kailangan na ng lifestyle changes. Nakakatakot ba? Oo, nakakaalarma. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, alam natin ang senyales, alam natin ang mga babala ng katawan natin. At habang hindi pa huli ang lahat, pwede pa nating baguhin ang direksyon ng ating kalusugan. Kaya, ngayong alam mo na ang 6 na senyales ng mahinang kidney. Madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o mukha, pananakit ng likod, palaging pagod, pagbabago sa ihi, at pangangati ng balat. Mahalagang tanungin mo ang sarili mo. Alin, sa may PZ1 outers ano? At kung meron man, huwag magpanik, pero huwag mo ring baliwalain. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga simpleng hakbang na pwede mong gawin araw-araw para pangalagaan ang iyong kidney. Oo, hindi mo kailangang bumili agad ng mamahaling gamot. May mga pang-araw-araw na diskarte na pwedeng makatulong sa'yo. Kaya kung gusto mong malaman ang mga praktikal na hakbang, mga simpleng kain, inumin at gawain na pwedeng makabuti sa kidney mo, abangan mo ang part 3 at kung nandito ka pa rin ngayon, i-comment mo ang salitang 2 sa baba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang talagang interesado at nag-aalaga sa sarili. At kung may kaibigan o kamag-anak kang sa tingin mo ay dapat makarinig nito, pwede mo rin itong ibahagi sa kanila. Baka matulungan mo silang maiwasan ang mas malalang sakit. Kung umabot ka na sa puntong ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, pinahahalagahan mo talaga ang iyong kalusugan. At sa panahon ngayon, iyan ang pinakaimportanteng puhunan natin. Sa part 1 at 2, pinag-usapan natin ang 6 na senyales ng sakit sa kidney o bato ng seniors. Mga palatandaang madalas hindi natin pinapansin, pero maaaring nagbabadya na pala ng mas malalim na problema. Ngayong alam mo na ang mga senyales, ang tanong ay, ano ang dapat gawin kung nararamdaman mo ang ilan sa mga ito? Huwag kang mag-alala. Hindi ito tungkol sa pagbili ng mamahaling gamot o pagpunta agad sa ospital. Ang una nating dapat gawin ay pagkilos sa araw-araw na paraan. Mga hakbang na makakatulong mapagaan ang trabaho ng kidney at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Unahin natin ang pag-inom ng sapat na tubig. Maraming seniors ang iniiwasan ang pag-inom ng tubig kasi ayaw nilang madalas umihi, lalo na kung mahirap na ang paglakad o mahina ang tuhod. Pero tandaan, ang kidney ay parang washing machine ng katawan. Kung kulang sa tubig, hindi niya malilinis ang dugo mo ng maayos. Naiipon ang dumi at lumalala ang kondisyon. Ang tamang dami, sa karamihan ng seniors, sapat na ang mga 6 hanggang 8 baso ng tubig sa isang araw. Maliban na lang kung may iba kang kondisyon gaya ng heart failure o dialysis. Siyempre, mas maganda kung magpapakonsulta para sa tamang payo. Pero kung walang bawal, ang regular na pag-inom ng tubig ay malaking tulong. Si Lola Meli, isang 76 anyos na lola mula sa Laguna, ang lagi niyang rason ay ayoko nang madalas umihi. Pero noong sinubukan niyang sundin ang payo ng doktor, unti-unting dinagdagan ng tubig at iniiwasan ang sabay-sabay na inom, napansin niyang hindi na siya madaling mapagod at mas magaan ang pakiramdam ng katawan niya. Ang susunod na simpleng hakbang, iwasan ang sobrang alat. Alam mo ba na ang sobrang sodium o asin sa pagkain ay nagpapahirap sa kidney? Kapag sobra ang asin sa katawan, naiipon ang tubig, tumataas ang blood pressure at lalong nasasaktan ang bato. At alam naman nating mga Pinoy, maraming pagkaing malasa pero sobrang alat. Tulad ng tuyo, daing, instant noodles, canned goods at fast food. Ang payo, unti-unting bawasan. Hindi mo kailangang biglain. Simulan mo sa pagbabawas ng tuyo at asin sa lamesa. Kung kumakain ka ng tuyo araw-araw, subukan mong gawing 1 beses isang linggo. At mas mainam kung magluluto ka ng sarili mong pagkain para
Alam mo ang dami ng asin na inilalagay mo. May isa tayong viewer, si Mang Resty na 72 years old. Dati raw, tuwing almusal, paborito niya ang daing at itlog plus kanin. Pero nang masabi ng doktor niya na mataas na ang creatinine niya, nagsimula siyang magpalit. Pinili niya ang itlog na pinakuluan kaysa pritong maalat at sinamahan ng saging at oatmeal. Resulta, bumaba ang blood pressure niya, gumaan ang katawan, at mas gumanda ang tulog. Isa pang mahalagang gawin, bawasan ang pag-inom ng over-the-counter pain relievers. Maraming seniors ang nasanay sa pag-inom ng gamot sa tuwing sumasakit ang tuhod, likod o ulo. Pero ang mga gamot na gaya ng ibuprofen, naproxen at mga NSAIDs ay may epekto sa kidney kapag madalas ginagamit. Hindi mo man ito agad mararamdaman, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong pinapahina ang kidney function mo. Kaya, ang pinakamainam na gawin ay, kung kailangan talagang uminom ng gamot, tiyakin mong may basbas ito ng doktor. Kung pwede namang gumamit ng natural na paraan para maibsan ang sakit, gaya ng warm compress, banayad na ehersisyo o pag-inom ng luya tea. Mas mabuti iyon para sa bato mo. At syempre, huwag nating kalimutan ang pagkain ng mga prutas, kundi gulay. Ang mga kidney-friendly na pagkain ay kadalasang mataas sa antioxidants, potassium at fiber. Pero mag-ingat din sa mga sobrang potassium-rich foods kung may kidney issues ka na. Yan ang mahalaga, kumain ka ng sariwa, hindi processed, hindi instant, at hindi puro karne lang. Isang magandang halimbawa ay si Aling Vicky. Sabi niya, dati, puro instant food lang ang kinakain nila ng asawa niya dahil yon ang mabilis lutuin. Pero nang ma-diagnose silang parehong may kidney issue, unti-unti silang nagpalit ng lifestyle. Ngayon, sabaw ng malunggay, steamed gulay, at saging ang staple nila. Mas tipid na, mas masustansya pa. Kaya hindi totoo na kailangan ng maraming pera para maging healthy. Minsan, kaalaman lang ang kulang. Tunay yan ang layunin ng video na ito. Ibahagi ang tamang kaalaman sa paraang madaling intindihin. Ngayong alam mo na ang ilang mga simpleng paraan para pangalagaan ang kidney. Sapat na tubig, bawas alat, iwas pain relievers, at pagkain ng sariwa. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay paano mo malalaman kung may sakit ka na talaga sa kidney at anong tests ang dapat gawin. May mga blood test at urinalysis na abot kaya at kayang gawin sa kahit anong health center. At hindi lang yan. Pag-uusapan din natin kung ano ang dapat mong itanong sa doktor kapag nagpatingin ka. Importante ito para hindi ka malito o mahiyang magsabi ng sintomas mo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magpa-check ng kidney, anong test ang importante at paano simulan ang treatment, samahan mo ako sa part 4 ng ating video. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, i-comment mo ang salitang 3 sa baba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang patuloy na lumalaban para sa sarili nilang kalusugan. At kung meron kang natutunan, maaari mo rin itong ibahagi sa mga kaibigan o kapamilya mong maaaring makatulong ito. Huwag mong kalimutan, sa kahit anong edad pwede pa rin tayong gumaling. Pwede pa ring magbago ang lifestyle at pwede pa ring alagaan ang ating katawan basta't alam mo kung paano magsimula. Tuloy pa rin tayo, kaibigan. Kung ikaw ay nandito pa rin ngayon, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng sarili mong kalusugan. At sa edad natin, yan ang tunay na kayamanan. Hindi ang pera, kundi ang maayos at masiglang katawan. Sa mga nauna nating bahagi, napag-usapan natin ang mga senyales ng humihinang kidney. Pero ngayon, ang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Paano mo malalaman kung may problema na nga talaga sa kidney mo? Maraming seniors ang natatakot magpa-check up. Akala nila mahal, mahirap, o baka wala namang makitang problema. Pero ang totoo, may mga simpleng laboratory tests na pwedeng gawin kahit sa mga health center. At kung senior ka, lalo na kung may PhilHealth ka o indigent card, pwede pa itong masubsidyohan o libre. Ang una mong dapat malaman ay ang tungkol sa creatinine. Ito ay isang substance sa dugo na dapat ay nililinis ng kidney. Kung mataas ang creatinine,
Maaaring ibig sabihin nito ay hindi na maayos ang trabaho ng kidney mo. Pero para mas klaro pa, pwede mong itanong sa doktor ang tungkol sa eGFR. Ito ang tinatawag na Estimated Glomerular Filtration Rate. Sa simpleng salita, ito ang sukat kung gaano kaepektibo ang pag-filter ng dugo ng iyong kidney. Kapag nakuha mo ang resulta, pwede mong itanong na, "Doc, normal po ba ang eGFR ko?" Kung ang sagot ay nasa 70 o higit pa, ibig sabihin normal. Kung ito ay nasa pagitan ng 60 hanggang 89, medyo humihina na. Kung ito naman ay nasa 30 hanggang 59, may mild to moderate kidney problem na. Kapag ito ay mas mababa pa, lalo na kung nasa 20 pababa, kailangang mas tutukan at gabayan ng espesyalista. Minsan, kahit pakiramdam mo ay wala kang nararamdaman, mataas na pala ang creatinine mo. Dito natin makikita kung gaano kaimportante ang regular na check-up. Sabi nga nila, ang kidney disease ay isang tahimik na sakit. Wala kang mararamdaman sa simula pero unti-unti itong sisira sa katawan kung hindi maagapan. Ang isa pang test na dapat mong isaalang-alang ay ang urinalysis. Ito ay simpleng pagsusuri ng ihi na pwedeng ipagawa kahit sa barangay health center. Dito malalaman kung may dugo, protina o iba pang abnormalidad sa ihi mo. Kapag may protina sa ihi, posibleng may inflammation o pagkasira sa lining ng kidney mo. Kapag may dugo, baka may impeksyon, bato o mas seryosong problema na dapat nang tingnan. May kwento nga si Aling Mercy, 72 taong gulang. Dinala siya ng apo niya sa health center para magpa-check ng blood pressure. Pero napansin ng nurse na mamaga ang kanyang mga paa. Pinayuhan siyang magpa-urinalysis. Nung lumabas ang resulta, may protina at kaunting dugo sa ihi. Sabi ng doktor, buti na lang at agad itong nakita. Kung hindi, baka humantong pa siya sa dialysis. Kaya kung may nararamdaman ka na kagaya ng mga naunang senyales, o kung gusto mo lang makasigurado, huwag kang mahiyang magpa-check. Hindi ito kahinaan. Sa totoo lang, ang pagharap sa katotohanan ay isang uri ng lakas. Ngayon, paano kung magpapatingin ka sa doktor? Mainam na maghanda ng ilang tanong bago ka pumunta. Pwede mong sabihin sa doktor na gusto mong magpa-check ng kidney function. Pwede mo rin itanong kung normal ba ang resulta ng iyong creatinine. Tapos, itanong mo rin kung ano ang ibig sabihin ng eGFR at kung may kailangan kang baguhin sa iyong diet o gamot. Huwag mong kalimutang itanong kung kailan ka dapat bumalik para sa follow-up. Sa ganitong paraan, hindi ka malilito at alam mo ang susunod mong hakbang. Isa pang madalas na hindi na iuugnay agad sa kidney problem ay ang kawalan ng gana sa pagkain. Kapag ang kidney ay hindi na maayos ang trabaho, naiipon ang toxins sa dugo. At kapag ganito ang nangyayari, naaapektuhan ang panlasa. Ang resulta, kahit paborito mong pagkain, parang wala kang ganang kumain. Minsan pa nga, parang laging may mapait sa bibig. Kung ganito rin ang nararanasan mo, isama mo ito sa mga ibabahagi mo sa doktor. Kahit simpleng detalye, pwedeng makatulong sa tamang diagnosis. Ngayon, paano naman kung nalaman mong may stage 1 o stage 2 kidney disease ka na huwag kang mag-alala. Sa mga unang yugto ng sakit pwede pa itong kontrolin. At sa maraming kaso kung susunod ka sa tamang lifestyle at gabay ng doktor, pwedeng mapigilan ang paglala. Ang kailangan lang ay disiplina sa pagkain, sapat na tubig, bawas salat, iwas sa mga gamot na nakakasama sa bato, at regular na check-up. Kung may gamot kang nireseta, inumin mo ito ayon sa tamang oras at dosis. Huwag kang titigil bigla kapag gumaan ang pakiramdam mo. Tandaan, ang gamot ay gabay, pero ikaw pa rin ang may kontrol sa katawan mo. Kung sakali namang may ibang kondisyon kang pinapangalagaan, gaya ng alta presyon o diabetes, lalo mong kailangang bantayan ang kidney mo. Dahil ang mataas na blood pressure at ang sobrang blood sugar ay ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng bato. Kaya kung gusto mong alagaan ang kidney mo, kasama sa checklist ang pag-aalaga rin ng puso mo at ng blood sugar mo. Lahat ng ito ay konektado.
At para sa mga kababayan nating walang doktor na agad mapuntahan, pwede kang magsimula sa health center. Sabihin mo lang sa nurse o midwife kung anong nararamdaman mo. Minsan, sila na mismo ang magbibigay ng referral kung kinakailangan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mas malalim na aspeto, ang epekto ng pagkakaroon ng kidney disease sa ating emosyon at kaisipan. Kasi hindi lang katawan ang naapektuhan. Kasama na rin dito ang takot, panghihina ng loob at minsan ang pakiramdam na nag-iisa ka na lang sa laban pero hindi ka nag-iisa. Marami kang kapwa senior na nararamdaman din ito. At sa part 5, tuturuan kita kung paano panatilihing matatag ang iyong loob habang pinapangalagaan ang katawan. Kung andito ka pa rin ngayon, gusto kong malaman kung kasama pa rin kita. Kaya i-comment mo ang salitang 4 sa baba. At kung may natutunan ka na, pwede mo rin itong ibahagi sa mga mahal mo sa buhay. Malay mo may matulungan ka pa. Hindi ka hinaan ng magpatingin. Sa totoo lang, dun pa lang sa desisyon mong kumilos, panalo ka na. Kaibigan, ngayong alam mo na ang mga senyales ng kidney problem, pati na rin ang mga test at simpleng hakbang na pwedeng gawin. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang isa pang mahalagang bahagi ng ating kalusugan, ang ating emosyon at isipan. Alam mo, hindi lang katawan ang naaapektuhan kapag nalaman mong may karamdaman ka. Lalo na kung ang sakit ay may kinalaman sa kidney o yung mga sinasabing pangmatagalang kondisyon. Minsan ang mas mabigat pa ay yung takot, lungkot at pag-aalala na kasabay ng diagnosis. Maraming seniors ang natatakot kapag sinabihang may kidney issue sila. Ang naiisip agad ay dialysis, operasyon o pagkaubos ng pera. At kapag ganyan ang pumapasok sa isip araw-araw, kahit wala pa naman talagang malalang kondisyon, parang pinanghihinaan na agad tayo ng loob. Pero tandaan mo ito, ang damdamin mo ay normal. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, pangamba, o parang nawawalan ka ng gana sa buhay dahil sa kalagayan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat ng may karamdaman ay dumaraan sa yugto ng pagtanggap at pag-a-adjust. May kwento ako sa iyo. Si Mang Delfin, 75 taong gulang. Nung una siyang sabihan ng doktor na may stage 2 chronic kidney disease siya, hindi siya nagsalita ng 3 araw. Hindi siya lumalabas ng kwarto at halos wala na siyang ganang kumain. Akala ng pamilya niya ay may ibang sakit pa siya. Pero nung kinausap nila, napaiyak siya at sinabi lang, "Ayokong maging pabigat." Yan ang madalas na iniisip ng mga seniors na baka habang lumalala ang kondisyon, maging pabigat sila sa pamilya. Pero ang totoo, kadalasan ang pamilya natin ay handang tumulong. Ang kailangan lang ay pag-uusap, bukas na loob, at pagtanggap sa sitwasyon. Kaya kung isa ka sa mga nakakaramdam ng ganito, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka pabigat. Ang pagkakaroon ng karamdaman ay hindi mo kasalanan. At ang pag-aalaga sa sarili mo, ang pakikipag-ugnayan sa doktor, at ang pagsunod sa tamang lifestyle ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga taong nagmamahal din sa iyo. Ngayon paano nga ba natin haharapin ang ganitong mga damdamin? May ilang bagay na maaari mong gawin araw-araw para hindi ka lamunin ng lungkot, takot o pag-aalala. Una, kilalanin mo muna ang nararamdaman mo. Huwag mo itong itago. Kung malungkot ka, okay lang. Kung natatakot ka, sabihin mo sa sarili mo, "Takot lang ito, pero hindi ako susuko." Kapag kinilala mo ang emosyon mo, mas madali mong makokontrol ito. Pangalawa, maghanap ka ng mapagkakausap. Pwede itong anak mo, kaibigan, kapitbahay, o kahit isang health worker sa barangay. Minsan, ang paglalabas lang ng saloobin ay nakakagaan na ng loob. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema mag-isa. Pangatlo, magkaroon ka ng simpleng routine na nagbibigay saya, kahit gaano ka simple. Pwede itong pagdidilig ng halaman sa umaga, pakikinig ng music, panonood ng paborito mong palabas, o kahit paglalakad sa labas ng bahay. Kapag meron kang inaabangan bawat araw, kahit maliit na bagay, gumagaan ang isip. May isang lola, si Aling Fe, 78 taong gulang, may kidney disease rin. Pero araw-araw ang ginagawa niya ay pinapakain ang mga manok niya. Sabi niya, "Ito ang araw-araw kong therapy."
Hindi kailangan maging komplikado. Basta may ginagawa kang bagay na nagbibigay aliw. Malaking bagay na yan pang-apat, magdasal o magnilay. Marami sa ating seniors ang nakakahanap ng lakas sa pananampalataya. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, ipagkatiwala mo sa Kanya ang mga takot mo. Magandang paraan din ito para mapanatili ang kapayapaan ng isip. Panghuli, tandaan mong may pag-asa. Ang kidney disease ay hindi agad-agad sentensya. Sa dami ng tao ngayon na may ganitong kondisyon, marami rin ang nakakabangon, gumagaling at nabubuhay ng maayos sa tulong ng tamang kaalaman, disiplina at suporta. Sa susunod at huling bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang kabuuang buod ng lahat ng senyales at hakbang na dapat tandaan. Bibigyan din kita ng paalala kung paano manatiling positibo kahit senior ka na at may karamdaman. Kasi sa totoo lang, ang buhay, kahit anong edad mo, ay pwedeng maging masigla, masaya at makabuluhan. Kaya kung gusto mong tapusin ang buong video at marinig ang huling mensahe ko para sa'yo, samahan mo ako sa part 6. At ngayon kung nakarating ka na sa puntong ito, gusto kong malaman kung talagang kasama pa rin kita. Kaya i-comment mo ang salitang 5 sa baba. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang hindi lang lumalaban sa sakit, kundi lumalaban para sa sarili nila, para sa pamilya at para sa pag-asa. Hindi madali ang ganitong laban. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Kaibigan, salamat at sinamahan mo ako hanggang dulo. Ibig sabihin, talagang mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at seryoso kang gustong alagaan ang katawan mo, lalo na ang kidney o bato na tahimik pero napakahalagang parte ng ating buhay. Ngayong nasa part 6 na tayo, pag-usapan natin ng buo kung ano ang mga natutunan natin mula simula hanggang ngayon para mas madali mong tandaan at maipasa rin sa iba. Unang natutunan natin, ang kidney disease ay madalas walang maingay na simula, tahimik ito. Kaya kung hindi tayo magiging mapanuri sa ating nararamdaman, pwedeng huli na kapag napansin na natin. Kaya't dapat mong tandaan ang 6 na senyales ng humihinang kidney, lalo na para sa mga may edad 70, 80 o lagpas pa sa 90. Una, ang madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag 3 beses ka o higit pa bumabangon tuwing gabi para umihi, at hindi ka naman uminom ng sobra bago matulog, baka senyales na ito na nahihirapan na ang kidney mong mag-regulate ng tubig sa katawan. Pangalawa, ang pamamaga ng paa, bukong-bukong o mukha. Kapag napansin mong may pananatiling pamamanas lalo na sa bandang ibaba ng katawan, ito ay maaaring dulot ng sobrang tubig na hindi na nailalabas ng maayos ng kidney. Pangatlo, ang pananakit ng tagiliran o likod. Hindi ito yung sakit na galing sa muscles lang, kundi yung sakit na parang matalim o paulit-ulit sa bandang baywang. Kapag may kasama pa itong lagnat o hirap sa pag-ihi, mas dapat itong bantayan. Pang-apat, ang pakiramdam ng sobrang pagod. Kahit kumpleto ang tulog mo, parang laging kulang ang lakas mo. Maaaring ito ay dahil sa kakulangan ng red blood cells, na epekto rin ng mahinang kidney function. Panglima, ang pagbabago sa ihi. Kung ito ay madilim, may bula, may dugo, o may kakaibang amoy. Kapag may ganitong pagbabago, ito ay direktang senyales na may problema sa filtering ng katawan. At pang-anim, ang pangangati ng balat. Kapag parang may eczema o palaging tuyo at makati ang balat mo, maaaring ito ay dahil sa toxins na hindi na mailabas ng katawan. Kung nakaranas ka ng alinman sa mga ito, ang payo natin ay huwag matakot, kundi kumilos. May mga simpleng test na pwedeng gawin, creatinine test, eGFR at urinalysis. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magsimula. Sa health center pa lang, pwede ka nang makapagsimula ng pagkilos. Kapag nalaman mo ang kondisyon ng kidney mo, may magagawa ka agad. Pwede mong simulan ang pagbabago sa lifestyle, dagdag tubig, bawas alat, tamang pagkain, at iwas sa gamot na nakakasama sa bato. Pwede mo rin kausapin ang doktor mo para sa tamang gabay. Pero higit sa lahat, natutunan rin natin na hindi lang katawan ang naapektuhan,
kapag may karamdaman. Minsan, mas matindi pa ang bigat sa loob, ang takot, ang lungkot, ang pakiramdam na ikaw ay pabigat. Pero ngayon sana ay alam mo na, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin, handa ka na talagang panindigan ang pag-aalaga sa sarili mo. At gusto kong malaman mo na napakalaki ng respeto ko sa'yo. Sa edad mo ngayon, marami na ang sumusuko. Pero ikaw, nandito ka pa rin, nakikinig, nag-aaral at nagdedesisyon na kumilos para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kaya bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong iwan sa iyo ang ilang paalala na sana ay maging gabay mo araw-araw. Una, kahit anong edad mo, pwede ka pa rin magsimulang magbago. Huwag mong sabihin na matanda na ako, wala nang silbi. Hindi totoo yan. Ang katawan ng tao ay may kakayahang mag-adjust at gumaling, basta't binibigyan natin ito ng tamang suporta. Pangalawa, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Kung may masakit, sabihin mo. Kung may pagbabago sa katawan mo, pansinin mo agad. Dahil minsan ang maliliit na senyales man, yan ang nagliligtas ng buhay. Pangatlo, yakapin mo ang suporta ng pamilya mo. Hindi ka pabigat. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, yan ang patunay na may lakas kang harapin ang totoo. Panwaptin baig patri kong sfigawa-aral tukol sa kalusugan mo. Tulad ng ginawa mo ngayon. Manood ng mga video na makakatulong, magtanong at magbasa. Kasi pag alam mo ang totoo, mas madali mong maiiwasan ang mali. At panghuli, alagaan mo hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang puso mo, isipan mo, at pananampalataya mo. Dahil sa panahon ng kahinaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Kung nakarating ka hanggang sa part 6 ng video na ito, gusto kong malaman. Kaya i-comment mo ang salitang 6 sa baba. Para makita ko kung sino talaga ang mga tunay na mandirigma sa laban sa kalusugan. At kung gusto mong makatulong sa iba, pwede mong ibahagi ang video na ito sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay na sa tingin mo ay makikinabang din. Malay mo, ang simpleng share mo ay makapagliligtas ng isa pang buhay. At kung gusto mo pang matuto ng mga practical na tips para sa kalusugan ng seniors, pwede kang mag-subscribe dito sa ating channel. Dito sama-sama tayong matututo kung paano maging mas malusog, mas masaya, at mas mahaba ang buhay. Kahit ikay 60, 70 o higit pa. Ako po si Payong Pangkalusugan at nagpapasalamat ako sa tiwala mong ibinigay. Tandaan mo, kahit may edad ka na, pwede ka pa ring maging malakas, pwede ka pang gumaling, at pwede mo pa ring yakapin ang buhay buong buo. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang sarili mo at lagi mong tandaan, hindi pa huli ang lahat.